Hi! So, ayun na nga guys, hindi napigilan ni RG na maglabas ng kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng pagsulat at ibinahagi nga niya ito sa kanyang social media account at bigyan natin ng reaction ngayon. Pero sana, let's choose to be kind para kay Arjun dahil napapansin ko masyadong malalim ang ibig sabihin ng kanyang sulat na talaga namang only God knows and Arjun knows kung anong ibig sabihin. Ang gagawin natin dito ay tamang hula-hula lamang kung ano ang kanyang nararamdaman ngayon, or for me ay magbigay tayo ng words of encouragement, words of wisdom, positive comments. Hopefully, you will do the same guys for Arjun para tulungan din natin siyang maging positive ang outlook niya sa buhay. Pero anyways, hi wow life, another video, another share guys, another POV. So ngayon guys, magbibigay tayo ng point of view dito kay Arjun. Pero syempre, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Raba, at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. And maraming salamat pala sa mga umu-order ng ating sabon at sa mga gustong subukan ng ating sabon. Please message me sa aking FB, Miss M's Live. So this is it! Naintindihan ko si Arjun kung talagang medyo mabigat ang nararamdaman niya ngayon, or hindi medyo mabigat talaga dahil sa nangyari ay talagang sari-sari ang opinion, sari-sari ang komentong natanggap niya, and for sure kung nagbabasa siya ng mga comments, hindi maiwasan na talagang sumasama or sasama talaga ang loob niya dahil maraming mga comments na talaga namang masama, meron namang sa gitna lang, meron din namang positive. This is it. This is the reality of SOCMED, RJ. Ngayong andito ka na sa SOCMED, wag kang weak, wag mo masyadong i-absorb ang lahat ng mga nababasa mo, lalo na kapag negative, hayaan mo sila. Ang importante, alam mo kung bakit ka ba andito sa SOCMED, di ba? Kasi sikat ka di ba? Talagang matunog or talagang hot topic ka ngayon, lalo na dito sa community ng Kalingap. Talagang si Arjun is napag-uusapan talaga at naging trending talaga dito siya sa community. Ngayon, sari-sari ang komento, sari-sari. Syempre, it's a roller coaster of emotions kapag andito ka sa SOCMED. It can be overwhelming, at the same time nakaka-stress, 'di ba? Kasi may mga bashers talaga. At this is it. Masasabi ko na Arjun, sana mas tatagan mo pa lalo ang maging matatag pa lalo sa mga hamon sa buhay, lalo na kapag tuloy-tuloy ang buhay mo dito sa SOCMED, o tuloy-tuloy yung pagbablog mo with Kalingap Ido, kasi talagang ulit-ulit ding susubukin nila ang katatagan at ang pagkatao mo talaga. This is it. Pero sana, wag kang panghinaan ng loob, dahil isipin mo kung bakit ka pumayag na magpa-vlog or andito ka sa SOCMED. Kasi, di ba, basher or not basher, it's a penny. Equivalent to piso. And ang mahalaga, matutulungan ka ni Kalingap Ido sa pamamagitan ng pagbablog niya sa'yo. At yun naman yung number one na goal or number one na layunin ni Kalingap Ido, kaya niya binablog si Arjun. Yun nga lang, hindi maiwasan na may mga nega comments. I guess it's part of it, diba? Sino bang hindi nababash andito sa SOCMED? Ni mismo nga si Kuya Val nababash, si Kalingap Rab nababash, diba? Si Ate Edna nababash, Biancy nababash, Kalingap Ido nababash, lahat naman actually nababash. Danjoy, Jomcar, walang pinapalagpas, nababash. Pero anong ginawa nila? Kalmado lang, 'di ba? Kasi kumbaga kapag lalaban ka pa, the more na kumoda ka, wala ka talagang laban, kasi hindi mo makukontrol kung anong gustong sabihin ng mga tao sa'yo. Ang makukontrol mo lamang is kung paano mo dalhin ang mga sinasabi nila, or paano mo i-absorb, or paano mo
'di ba, the only control you have is kung paano mo dalhin yung mga negative comments. Either tanggapin mo na lang, 'di ba, with a positive smile, or ganun talaga, wala kang choice. Kasi the more na ipaglalaban mo yung sarili mo, hindi ka pa rin naman mananalo sa mga bashers, 'di ba? Lagi-lagi yan silang mahiya, sasabihin din. The more na ipagtanggol mo yung sarili mo, hindi ka pa rin mananalo. Kaya, kung ako sa'yo, kalma ka na lang. And it's for your good. Kapag hindi ka na lang magbasa ng kung anong sinasabi ng iba, kung gusto mong mag-TikTok ka. And have a, let's have a bite of chocolate para medyo matamis din ang ang panglasa, no, kasi medyo mabigat ang sinasabi ni Arjun ngayon. Pero yes guys, yun talaga yung realidad sa Sukmit. Wala kang control sa kung anong sasabihin ng tao sa'yo. Ang tanging magagawa mo lamang is kung paano mo dalhin or paano mo i-absorb ang mga bagay-bagay, negative man or positive, 'di ba? Lagi mong isipin the goal, 'di ba? Kasi may malang naman yan sila, 'di ba? You know yourself better than these people na may malang about you, 'di ba? But anyways, punta tayo sa sulat ni Arjun. So merong sulat si Arjun dito. Actually, hindi rin naman ako expert pagdating sa mga, pero ang lalim ng ibig niyang sabihin. Pero one thing for sure is masakit and mabigat sa pakiramdam habang sinusulat niya ito. Pakinggan nating lahat. Babasahin ko lamang. Sa mundong magulo, di ko na alam kung saan ako tatakbo. Oh. Hirap na ako sa ganito, di ko na malaman kung ano ba talaga ang nararamdaman ko. Mga problemang di mailabas. Sarili ko nga ba ay sapat? Laging mali ang nakikita. Tama ba o mali na? Paano ako lalaban kung lahat kayo nakahadlang? Paano ito malalampasan kung ang laki ng aking pasan? Ni isa walang nagtanong kung kumusta na. When sadness hits you harder, 'di ba? Well, lahat naman ng tao may mga pasan-pasan talaga. Sino bang wala, 'di ba? Press 1 sa kung walang pinapasan dyan, baliw yan. Ay, nako naman. Ako mismo may kanya-kanya tayong laban sa buhay. And it all depends kung paano natin i-handle ang mga bagay-bagay, 'di ba? It depends on you. Pero sigurado, Arjun, na mabigat yung nararamdaman mo ngayon. Inhale, exhale, and talk to a friend, 'di ba? Open up. Or if this is about heartbreak, or if this is about break up, or what is this? Medyo mabigat kasi, no? Sa mundong magulo, di ko na alam kung saan ako tatakbo. Di ko na alam kung saan tutungo. Hirap na ako sa ganito. Di ko na malaman kung ano ba talaga ang nararamdaman ko. Well, sa katulad mo na may cases na about sa puso, 'di ba? Yung tipong katulad ng nangyari sa iyo nung nakaraan, it's not healthy for you to think sa mga ganitong kalalim na problema. Anyways, mag-aral ka ng mabuti. Ano bang dinadala talaga ni Arjun, guys? 'Di ba? Kasi parang it sounds like broken-hearted ang person. Laging mali ang nakikita, tama ba o mali na? Paano ako lalaban kung lahat kayo nakahadlang? Paano ito malalagpasan ko ang laki ng aking pasan? Ni isa walang nagtanong kung kumusta na. Well, actually, Arjun, it's that lang. It's how you think kasi. It's how you think it is, but it's not really it is. 'Di ba? Nakakatulong naman si Kalingap Ido sa tuitions mo. And
mag-open up ka, ano ba, siguro you have to talk about it, discuss mo kay Carla, kay Rosan, kung ano bang problema to, sumbong mo lahat kay Kalinga Pido, malay mo, mayroon siyang ma-advise din sa'yo. Ay, kay Kalinga Prab, or ano ba, paano ba, ano ba, mahirap ang lalim kasi, it's yung kung sobrang lalim kasi ang hugot, no? Paano ito malalagpasan kung ang laki ng aking pasan? Ano ba talaga ang pasan-pasan mo, Arjin? Ni isa wala kasi Kalinga Pido ay bet na ginawa niya ng paraan para din makatulong sa pag-aaral mo. Kung ibig mong sabihin sa pag-aaral mo, sigurado naman kaya ka nag-nursing dahil yan ang gustong-gusto ng puso mo, 'di ba? Yun yung course na gustong-gusto mo, 'di ba? Pero kung nahihirapan ka, maybe it's not for you, 'di ba? Quit. Kasi mostly kapag nag-aaral ka and then gustong-gusto mo talaga yung course mo, alam mo naman sa umpisa pa lang mahirap tong kurso na to. Pero kung pinush mo talaga, ibig sabihin gustong-gusto ng puso mo yan. Gustong-gusto mo talagang i-pursue. Gustong-gusto mo talagang ito yung magiging trabaho mo. 'Di ba? Ito yung magiging profession mo. Pero kung sobrang mabigat na, if this is about your course, maybe it's not meant for you. 'Di ba? You have to think of something na magpapagaan ng loob mo, magpapagaan ng nararamdaman mo ngayon. Siguro you have to magpapahangin ka muna, langhap ka ng sariwang hangin, and paano ba mga problema ang di may labas sarili ko ay ba ay sapat. It's like linyahan ng mga yung mga broken hearted ba, am I not enough? Yung ganon. Siguro naman family problem. Siguro naman alam naman ng pamilya mo, 'di ba, na or siguro naman hindi ka na ginigipit ng mama or papa mo na, nak, padala ka dito ng pera kasi wala kaming ganito ganyan, kasi alam naman nila na nag-aaral ka and hindi ka pa rin naman nagtatrabaho, although na nabibigyan ka ni Kalinga Pido, pero sapat lang naman yun siguro sa mga pang tuitions mo, so on and so forth. Laging mali ang nakikita, tama ba o mali na? Well, if you think about sa mga bashers, wag mo na silang isipin. Dahil pagdating sa mga bashers, wala talaga silang tama na makikita sa'yo. Puro talaga mali. 'Di ba? What will you do is prove them wrong. 'Di ba? Do your best and gulatin mo na lang sila. Isang araw, Nurse Arjin Tupular ka na. Anyways, guys, maraming salamat. And kayo, anong pwede nyong sabihin or may advice kay Arjin, dahil medyo malalim talaga ang sulat niya na ito, and parang may ibig sabihin, di ba? May aroma, may iniibig na ba ngayon si Arjin? Di ako naniwala ni isa walang nagtanong kung kumusta na. Siguro naman marami. Kahit maraming basher, pero meron ding mga concerns sa'yo. Pero siguro, hindi rin nagmamatter yung kumusta niya. Kumusta ka na galing sa ibang tao. Dahil, di ba hindi naman nagmamatter yung kumusta ka na galing sa ibang tao, kasi meron kang gusto na isang tao, or you are referring to someone na siya mismo nang kukumusta sa'yo. Ay. Thank you guys so much. Bye-bye.